Detalye sa kasinungalingan sa sustento ni Derek Ramsey kay Ellen Adarna na ipinapakalat ni Christy Fermin. Pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang naging pahayag ng dating aktres na si Ellen Adarna tungkol sa pagbibigay ng sustento ng kanyang ex-husband at tatay ng bunso niyang anak na si Liana. Ipinagkakalat kasi ng veteran entertainment columnist na si Christy Fermin na nagagawa ni Derek ang papel nito bilang ama sa anak at tuloy-tuloy na nagbibigay ng sustento para rito. Sinabi niyang good provider daw si Derek kahit naghiwalay na sila ni Ellen Adarna. Iyon nga lang, taliwas pala ang lahat ng sinasabi ni Manay Christy sa publiko patungkol sa kung ano ang nangyayari sa totoong buhay. Sinabihan niya si Christy Fermin na huminto na sa pagpapakalat na nakakapagbigay si Derek para sa mga gastusin dahil wala umano itong katotohanan. Inilarawan din niya bilang misleading and unfair ang mga balita patungkol kay Derek, lalo na ang sinabi nitong secured si Ellen sa aktor dahil sa pagiging generous nito. Iginiit ni Ellen na si Derek ay hindi na nagbibigay ng sustento sa kanya o sa kanilang anak na si Liana simula pa noong October 2025. Matatandaan na maraming spekulasyon ang lumabas tungkol sa hiwalayan nila at noong November 2025 lang ito nakumpirma. Matapos na marinig ang naging pahayag ni Christy Fermin dito, hindi na napigil ni Ellen ang sarili na sagutin ang kasinungalingang ito. Ayon sa kanyang post, "What kind of foolishness is this, Christy Fermin? The claims being made are misleading and unfair. Let's set the record straight. Truth matters, facts matter, and credit should always be given where it is due." Dagdag pa niya, nagparating siya ng mensahe sa assistant ni Derek at sinabing, "No sustento, no lily. That's simple." Dahil dito inamin ni Ellen na kamakailan lang nag-alok si Derek ng credit card with limit. Ngunit hindi nito mako-cover kahit kalahati man lang ng hinihingi niyang gastos o expenses para sa anak. Only after I called him out did he give a credit card 2 weeks ago with a 50,000 pesos credit limit. That amount covers only 55.80% of the actual breakdown of Liana's expenses that I clearly presented. Let's be accurate about that. Nilinaw ni Ellen na hindi siya nanghihingi ng sobra kay Derek. Kinukuha lang niya ang nararapat para sa kanilang anak. "I am not demanding anything beyond what is fair, but I will not allow a father to live comfortably while having little to no contribution to his child because he gets to see her almost every day." Pinabulaanan din niya ang mga naging pahayag ni Christy na ang pamilya ni Derek ang nagbigay sa kanya ng bahay o nagbayad din para sa kanyang mga yaya. Ayon sa kwento ni Christy, sa December 19, 2025 video episode nila ng Showbiz Now na, ang balita 4 na yaya pa ang kasama ni Ellen ngayon na sila talaga ang nagbigay ng mommy niya. May 4 na yaya. Pagkatapos merong nilipatan na bahay. Kasama pa yung allowance ni Lily. So secure siya. Kaya naman si Ellen ay nagsalita na rin tungkol dito. Aniya, "Let's also correct this narrative. Neither he nor his mother has ever paid for my yayas or household staff. Not now. Not even when we were married. I paid for my own staff. I have 5 nannies and 2 are for Liana. They only paid for 1 nanny for Liana. I paid for my own groceries, and they did not provide a house for me. I did that myself. Let's not rewrite history." Napuna rin niya ang pagbili ng bagong sasakyan ni Derek at ilang pang mga bagay at naisip na mas prioridad ng aktor ang ibang mga gamit kaysa ang magbigay ng sustento sa anak. Hinamon na rin ni Ellen si Derek na maglabas ng resibo na magpapakita ng mga binili niyang diaper at gatas para sa anak. Naramdaman ng galit ni Ellen dahil sa pagsisinungaling na ito ni Christy. Alam kasi ni Ellen kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay at buhay. Sinabi naman niya sa isang netizen na nagtanong na dahil malapit sila sa isa't isa, itinuring na ni Christy na anak-anakan si Derek. At si Derek ay nanay-nanaya naman ang turing kay Christy. Kung inyong maaalala, si Manay Christy rin ang unang nagsabi na hindi pa hiwalay sina Derek at Ellen noong lumabas ang mga balitang nagkakaproblema di umano ang mag-asawa matapos silang makita na magkahiwalay na nagbakasyon. Sa mga nasabi ni Ellen sa kanyang ginawang pagsagot sa kasinungalingan na ito,
Isang impormasyon ang hindi maaalis sa isipan ng mga netizens. Ito ay nang may sabihin siya na may kinalaman sa paghihiwalay ni Derek sa kanyang unang asawa na si Mary Christine Jolly. Ani Ellen, "Look what happened to his first wife and son. Go deep into that." Taong 2014 nang mabalita ang legal battle sa pagitan ni Derek at Mary Christine. Nag-file kasi si Derek ng petition for confirmation of 2012 agreement na ginawa nilang dalawa ni Mary Christine. Isinumite ng aktor ang petition for judicial confirmation of the agreement for support, custody, visitation rights and dissolution of absolute community of property sa Makati Regional Trial Court. Nakalagay sa 2012 agreement nilang dalawa na walang marriage settlement ang nangyari sa pagitan nila bago ang kanilang kasal sa Balagtas, Bulacan noong April 3, 2002. Pero pareho silang nagdesisyon na magkaroon ng dissolution of absolute community of property kapalit ng pagbibigay ni Derek ng 5 million pesos bilang share ni Mary Christine sa kanilang ari-arian. Ibig sabihin nito ay wala nang magiging habol ang kanyang ex-wife sa kahit anong liability at claims na may kinalaman sa kanilang kasal. Susuportahan din ni Derek ang edukasyon ng anak hanggang sa pagtatapos nito sa kolehiyo. Subalit inalmahan ni Mary Christine ang parteng ito dahil ayon sa kanya, pinapahirapan siya ni Derek bago nito ibigay ang sustento para sa anak. Hindi na umano madaling nakukuha ang tuition at tutorial expenses ng kanilang anak na si Austin. Ang pangyayaring ito ay nagsimula noong mag-aral sa Pilipinas ang anak. Kaya naman ikinatakot din niya ang pagkakaroon ng problema sakaling magsimula ng mag-aral ang anak abroad. Naging usap-usapan din noon ang walang tigil na insulting accusation na natatanggap ni Mary Christine na nanggagaling naman di umano sa kampo ni Derek. May kinalaman naman ito sa napagkasunduan nilang sustento para sa anak. Ayon pa nga sa legal counsel ni Mary Christine, lumalabas na hindi obligasyon ang tingin ni Derek sa hinihinging sustento sa kanya, kundi isang pangingikil. Saad ni Attorney R.G. Guevara, "Gusto kaming kontrolin na para bang kami ay mamalimos ng isang bagay na sa ilalim ng ating batas. Siya naman ay minamandohan na tupdin." Sa kabila ng away at gulo na ito sa pagitan ni Ellen at Derek, naipakita naman ni Ellen na wala siyang kahirap-hirap na humingi ng sustento mula sa ama ng kanyang panganay na si Elias. Sinabi niyang wala siyang masasabing masama tungkol kay John Lloyd Cruz at nirerespeto niya ito dahil kahit nagkahiwalay na silang dalawa, hindi nakalimot si JLC at naging good provider sa kanilang anak. Aniya, honest and present father si JLC kay Elias. Sinabi rin niya na present ang aktor sa first birthday ng kanilang anak kahit hiwalay na sila noong mga panahong iyon. Matatandaan na absent naman si Derek sa pagdiriwang ni Lily ng kanyang first birthday noong October 2025. Kaya naman nang matanong si Ellen kung kaya niyang patawarin si Derek, ang nasabi lang niya ay, "Forgiveness is for the people who deserve it and who ask for it." Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.